Weekend PM News Center News Bubble. It's weekend once again. Today is June 20, 2026 sa mundo ng mga tao. Ako po ang inyong palikoy, Radioman Baguio, na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Narito ang ating mga weekend news. Weekend. Official na bagong Senate President, Senator Sherwin Gatchalian. Lakas ng lindol sa Sarangani Province. Malaki ang tsansa matatapos na ang giyera sa US at Iran. Sama ng panahon sa iba't ibang lugar sa Amerika. Target ng DPWH alisin ang korupsyon at tapusin ang mga proyekto. At bumagsak na B-52 bomber ng US. Narito ang mga detalye. Sa ating unang balitang nasyonal. Sa wakas, natapos na rin ang issue ng dalawang presidente sa Senado, ang bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Nitong Wednesday, June 16, muling nag-convene ang Senado, ang Gatchalian Block. Ito ay sa panawagan na Pangulong BBM na bigyan ng pansin ang mga nakabimbin na mga Senate bills. Sa plenaryo, biglang dumating si Senator Joel Villanueva. Sa bilang na 13, nagkaroon ng bagong Senate President. Opisyal na ang bagong halal na Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Nag-concede na si Senator Cayetano at tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Sa ganitong pangyayari, marami ang mga natuwa. Hari nawa, tuloy-tuloy na ang pag-aayos sa mga sigalot sa Senado. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend News. Sa balitang lokal, matindi ang lindol na naranasan ng Mindanao. Heto muli ating silipin ang malakas na lindol sa Mindanao. Sa palagay ninyo, gaano kalakas ang 7.8 magnitude na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani? Sa lakas nito, bilyon-bilyong halaga ng mga infrastruktura ang winasak. Gensan at mga karating lugar sa Region 11 at Region 12. Meron ng mahigit sa 6 na po ang mga namatay at mayroon pang nawawala. Ayon sa Office of Civil Defense, patuloy ang pagdagsa ng tulong mula sa national government at mga LGU sa mga nasabing probinsya, maging mga tulong galing ng ibang bansa. Sa balitang international, sa silangang bahagi ng mundo ng mga tao, ayon kay US President Donald Trump, di na magtatagal at magpipirmahan na sa Europa. Marami ang umaasa at nananalangin na matapos na ang giyera ng US at Iran. Ngayon, biglang nagbago na naman ang ihip ng hangin. Sana nga ito na. Dahil marami na rin ang naapektuhan ng nasabing gulo. A great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days.
We probably have a signing maybe in Europe. We have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Umaasa si President Trump na itutuloy na ng Iran dahil nakatikim na ito ng pambobomba. Sabi pa ni President Trump, oras na nagpirmahan na. Patatanggal niya kaagad ang blockade sa Strait of Hormuz. I mean, the straits are going to open immediately. It's a fun signing. Weekend News. Ako po ang inyong panikoy Radio Man Baggio na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Weekend News. Sa News pa mo. News pa mo. Sa balitang international brand, ngayon patuloy pa rin nakakaranas ng masamang panahon ang iba't ibang lugar sa Amerika. Mula Texas, Louisiana, Mississippi at iba't ibang lugar sa rehiyon at maging sa Western Gulf, maraming tamaan ng weather disturbance at milyong-milyong mga residente ang nangangambang panganib ng matinding baha. Hello, I'm your good bacteria. Hey, I am your bad bacteria. Bibigyan kita ng mga sakit. Heto ang kakampi ng mga good bacteria. Biomedra. Biomedra. Palakasin ang mga good bacteria at palayasin ang mga bad bacteria. Biomedra. Labanan ang mga matinding sakit. Rejuvenate your health and body. Now available symbiotic and feed coffee. Biomedra. No approved therapeutic claims. Maging blooming araw-araw. Patuloy ang inyong panonood ng News pa More sa balitang nasyonal sa paghihirap ng Pilipinas ng dahil sa korupsyon. Sa direktiba ni PBBM, target ngayon ng DPWH alisin ang korupsyon at tapusin ang mga proyekto. Iba kasi ang priority. Magnakaw, 8 years. 8 years nagdurusa yung mga kababayan natin dito. Tapos nakikita nila tulay na putol. Nung bago pa lang ako na DPWH, muntik na ako magpatiwakal dito. Pero tatayo na ako dito. Huwag nang magasakit huwag nang magasakit yung mga tao. Ang problema sa gobyerno madalas, pag nagtuturoan, huwag ang nangyayari. Pero pag nagtulungan, may nangyayari. Diniginan tayo ni Presidente na tapusin yung lahat ng mga nakatenga. Lahat magtulong-tulungan, ang bilis ng progress natin dito. Ito po siguro isa sa pinakamabilis na tatapos. Tatlong girder na lang. Ano na lang, Tatlo na lang. yan, boss. Magde-decking na tayo, buhos na tayo. Finally, after 9 years, matatapos na itong San Agustin. Hindi na ako tatalon in 5 months. Tapos tayo. 5 months, bukas. At sa ating huling balita, balitang international. Kamakailan lang bumagsak ang B-52 bomber ng US habang isinasagawa ang routine training flight sa Edwards Air Base, California. Ito ang tinaguriang mothership. At ito ay may kakayahang magdala ng 70,000 pounds na military weaponry. Sa nasabing crash nito, mayroong 8 sakay na personnel at pinaniniwalaang patay lahat.
Ito ang mundo na ating ginagalawan. Ang mundo ng mga tao. Araw-araw, iba't ibang kaganapan ang nangyayari. News pa more. News pa more.